nakapag-rides na naman tayo. So ayan guys, welcome back to my YouTube channel here in LEC MT Vlog. So guys, nandito tayo ngayon sa Tagaytay. So Tagaytay Rotonda, and ang bago dito is itong i-vlog natin yung pauwi. Hindi yung papunta. So kadalasan kasi di ba pa nagba-vlog tayo yung mga papunta. So ito, vlog natin yung pauwi naman natin. So time check, hapon na. Since hapon na rin naman tayo, or after lunch na naman tayo nagpunta dito. So yun, expect na lang natin na gagabihin na rin tayo ng pag-uwi. So ayan, ang ganda dito sa Tagaytay. Kahit mainit na ganyan, medyo talagang malamig ang mafe-feel mo, talagang hangin, di ba? So ayan, malamang weekends na naman to, Saturday. And ngayon ko lang na-edit itong ating video. So ayan, daan tayo ng Bigutan ulit. Kanina hindi na rin ako nag-vlog papunta kasi medyo naligaw tayo. Sinundan ko na naman yung Google Map, tapos napadaan na naman tayo sa Calax. So ayun, nung daan tayo sa Calax, tanong tayo dun sa mismong roundabout niya, and tinuro naman tayo nung tricycle driver na sa Balibago daw mag-way. So yun, pag-way ko ng Balibago, Nuvali, ayun, sa Nuvali na yung baksak niya. Grabe na, parang pagtitignan mo, parang ang layo na. Nag-aalala na rin kami kanina kasi Santa Rosa, Laguna na yung nakalagay. Tapos Nuvali, Laguna. Sayang, may mga pagkainan din dito, yung kahabaan nito. So, ayan, ito yung first time na talagang nakarating yung motor natin dito sa Tagaytay. Kasi nung last time, Amadeo lang yung puntahan natin. Tapos, yung isa naman, silang Cavite. So, ito lang talaga yung first time niya na kapag rides ng Tagaytay. So, guys, ang ganda dun sa kanan na yan. May view deck. Kaya lang, hindi ka pwedeng pumunta lang doon para magpa-picture. Parang kailangan nagda-dine-in ka rin. So kaya ka makakapag-picture tsaka makita yung view doon. So ayan, parang katulad din yun ng pinuntahan namin kanina, yung Ridge Park. So sobrang ganda niya, and nasa gilid lang yung naging pwesto namin. Bali mga table siguro good for 4 person na rin yun. Tapos meron silang minimum na kailangan mong i-dine in na maging price. Kailangan na 800 pesos. Ayun, medyo siguro pricey kung dalawa lang kayo. Pero kung marami naman, okay lang. Kasi meron naman silang mga combo package din. Then malaki rin yung serving nila. So maganda marami kasi pwede kayo mag-ambagan. So mas maliit yung magiging hatian niya, tapos maraming foods. Ayan, tapos meron din sila dung kubo. So yung kubo, I think mga nasa 1.3 yata. 1.3. So okay na rin kung mga 5 to 6 person kasya dun eh. So since ilan lang naman, 'di ba? So ayun na lang pinili namin yung table doon. And mas okay sa akin yung view niya kasi mas malapit dun sa Taal. Kaya mas na-videohan ko siya. So yung video niya guys, hindi ko na siya nilagay dito sa clip ng vlog ko. Siguro nilagay ko na lang siya sa FB Reels. So check nyo na lang din yung page natin sa FB. So, same name din naman, LEC. So, follow nyo rin yun guys for more updates, and ayun, sa mga ibang
view natin na napupuntahan, in-upload ko rin dun. So, ayan. Next time, hanap naman din tayo ng ibang place din dito. Yung mga parang style cafe lang din. So, kanina, parang nadaanan ko dito papunta yung Starbucks. Hiraya ba yun? Starbucks Hiraya. So, ayan. Alam ko madadaanan ulit natin yun eh. Tapos, may mga iba rin kainan dito like Leslie's Restaurant. Nakalagay din kanina. Marami rin magagandang mga review dun sa restaurant na yan. So, try nyo rin guys. Ayan, ito pa lang pala yung sinasabi ko kaninang Tagaytay Rotonda. So, ayan, ikot tayo dito. And dito rin nakapwesto yung SM Tagaytay nila. Tapos sa mga commuters, ayan, may bus dito pa puntang Manila or EDSA. So, yan, pwede na rin kayo dyang puminto tsaka pumara. Kasi dati, nagpunta kami ng barkada ko dyan. Dyan lang naman din kami nag-abang and tumitigil naman din yung bus. Ewan ko lang sa ngayon na year kung ganun pa rin or meron sila talagang terminal na hinihintuan. Tapos, share ko lang guys, natatawa na ako sa kulay ng daliri ko kasi yung gloves ko, hindi siya yung full gloves. Ito yung yung, ayan yung nakita niyo, parang half lang siya. Tapos yung kulay ng dalawang daliri ko, yung naka point finger, tsaka yung isa na lagi nakalagay sa brake. Ang itim na niya, hindi na siya pantay dun sa dalawang daliri ko pa. So, parang na siyang black and white. Ang hirap kasi pagka full yung gloves, lalo na pag nagtatouch ka dun sa cellphone mo, yung sa Google Map. So, ang hirap na tatanggal-tanggalin mo pa. And, mag-order na nga rin ako sa Shopee or Lazada. Yung, alam ko meron yung pang tip lang siya, yung kumbaga isang finger lang yung pwedeng gamit. Ay, yung pwedeng gamitin. Nasa mid ako guys. So, ayan, nasa Dasmariñas na tayo. Mabilis lang yung biyahe kasi walang masyadong traffic banda dito. Tsaka, dire-diretso lang din kasi dito pag sa Cavite ka. Ako, ayan, medyo malapit-lapit na ang madilim. So, medyo traffic na dito sa part na to. Pero, along Dasmariñas pa rin to. Yan, kasi syempre uwian na ng mga gumala din. So, nasabayan natin. So, kailangan natin magmadali kasi part ng Bikutan tayo magwe-way and mas matraffic yung part na yun. At saka bukod sa mga private vehicles, ayan, kung mapapansin nyo, labasan na rin ng mga truck. Isa rin yan sa mga nagpapasikip ng daan. And alam ko may mga ongoing construction din dito sa daan. Kaya talagang medyo masikip siya. Ayan, tulad yan. Yan, traffic na naman, singit-singit time. Ride safe sa atin lahat dito. Keep on watching guys. So, ayan, guys, in-skip ko kanina. And, ayun na nga, inabot na nga tayo ng gabi. Kaya, medyo nag-snack muna kami dito sa McDonald's along Molino Road. So, ayan, sabak na ulit tayo. Sabi ko na nga ba, puti na tayo ng madilim dito eh.
Kasi anong oras na rin kami umalis sa Ridge Park. So, I think mga magsi-6 na rin yun. Di lang halata kasi syempre summertime. Maliwanag pa ang 6. Unlike pagka yung, di ba, bare months, pagka mga 6 PM or before 6, padilim na yan eh. So, ayan. Palitan natin yung ating rota. Kasi minsan pag idediretso mo yung route natin, ang nangyayari dito kay Google Map, kung saan niya pinapadaan. So, pag ganyan, nasa Molino Road na kami. So, tip ko lang din sa mga baguhan pa sa Google Map or Waze, palitan nyo, lagay nyo yung Pasay. O kaya, mismong specific na Heritage Hotel Pasay. So, para dun nila kayo padaanin. O kaya, Gate 3 Plaza, kung taga-Taguig kayo. So, para magiging bound niya pag Gate 3, yung Bikutan pa rin ang way. Las Piñas, tapos yun, yung way ng SM Bikutan. So, ayan, hello traffic sa Lubungan, diba? Buti na lang pagkagabi, mas malinaw yung tingin natin. Pag ako kasi, mas gusto ko pag bumabiyahe, gabi siya. Kasi, diba, malamig na, yun nga lang madilim, yun nga lang mas type ng mata ko. Yun yata pagka may migraine ka mas magugustuhan mo yung medyo dark kaysa yung sobrang liwanag. So ayan, sarap magbiyahe pag ganyan malamig. So ride safe pa rin sa atin guys. Mga I think 2 hours mahigit yung biyahe natin dito ulit, or 2 to 3 hours kasi may traffic na. So ayan, nasa Carlos Avenue exit na tayo, and nakalagay sa Google Map natin 25 minutes na lang. So konting kembot na lang. Lapit-lapit na rin tayo sa ating home sweet home. Okay, turn right na tayo dito guys, dahil tayo ay magwe-way sa Naiya. So mas maganda dumaan doon pag galing kayo ng Pasay o kaya yan Cavite. So mas maluwag yung daan, tsaka karamihan talaga dito mga private vehicle na rin. So ito guys, kahabaan pa rin to ng Carlos Garcia Avenue Road, and
pauwi tayo ng moonwalk. Yung may flyover sila. So, sabi ko sa inyo guys, bilis dito dumaan. More on private vehicle na kasi siya. So, ayan, dito tayo sa flyover dumaan para dire-diretso lang. Ito yung kahabaan ng moonwalk access. So, ayan guys, ang baksak ng flyover na yun, dito na yan, naiyan na to. So, ang sarap talagang bumiyahe pagkagabi. Wala, parang kumbaga, sarap sa pakiramdam. Tapos, bukod sa hangin na ganyan, na malamig. So, yung lahat ng stress mo sa buhay, di ba? Nawawala sa pagra-rides. Ewan ko ba, buti na lang natuto ako talaga magmotor kasi sobrang laking benefit sa akin. Lalo na pagka ganito, di ba? Nalilimutan mo yung nagiging stress tsaka problem mo sa work, personal life, di ba? Pagka nagra-rides. Then, kung mapapansin nyo, parang medyo madilim yung light natin, no? So, lahat kasi ng bulb natin, ano pa yan, hindi pala bulb, I mean yung LED kasi naka-install dito, yung stock niya, lahat stock pa. Minsan, pagka maluwag yung schedule, bali papalagay tayo ng MDL or mini driving light para maliwanag din. Ang haba din talaga nitong moonwalk access nila, no? Pero ang ganda dumaan. Dito pala yung Merx ba yun? Marks o Merx na company. So, meron din pala silang warehouse nito. So, alam ko kasi ang warehouse na ngayon yan, Batangas. Wala lang, banggit ko lang. So, parang yung mga bikers, kung dito sila dadaan, parang delikado, no, paggabi. Kasi parang baka hindi sila mapansin. Kasi ang bibilis pa naman ng dito, mga sasakyan, mga private vehicles. Ayan, lalo na sa part na to, kawawa naman yung light natin, parang halos wala na, no? Ayan nyo guys, papalagay tayo ng mini driving light talaga. Kailangan natin to. Para sa mga motovlogger at mga lady rider na mahilig gumala pag gabi. Na inaabot pala ng gabi. Sa mga viewers natin dito, baka meron kayong mai-recommend sa akin na around Taguig area, Pateros or Pasig, na maayos maglagay ng driving light at saka ng via horn. Kasi may mga shop din naman dito, pero gusto ko sana yung nakapaggawa na sila ng wiring or nakapag-install na ng mini driving light sa Mio Gear na unit. So, pa-comment daw naman dyan, pa-shout out sa mga nakakaalam. Ayan, pa-recommend naman. Ayan guys.
So, ayan guys, finally, nandito na tayo sa gate 3. So, hindi ako lumiko sa kanan. Yun yung way ng mga pa-FTI, Centennial, Tenement. Ayan, may mga punta ng Arca South. So, tayo, dumiretso tayo. So, pa-way naman to ng Guadalupe, BGC. So, tayo, liliko naman tayo mamaya sa Army Gym. Kasi yung way natin is pa Housing Water Fund. So, mas type ko dumaan ngayon dito eh. Mas maluwag. I think Pero dito dire-diretso lang din naman dito. So ito yung mga pa-way ng McKinley, pa Venice. Yan. Ayan, alright. Malapit na tayo sa Army Gym. So, liliko tayo mamaya pa kanan. Shout out kay kuya na nasa bike lane. Siyempre, nagbabike lane din naman tayo minsan. Pero pagka maluwag naman na ganito, hindi naman. Pero dito kasi sa part na to, parang kailangan mo din talaga mag-bike lane. Kasi liliko ka pa kanan. So, ayan. Army Gym yan. Yung nasa right side natin. So, lapit na guys. Lapit tayo sa ating home sweet home. So, may makikita akong Jollibee dito eh. So, magta-try tayo ng drive-thru ng mga motor naman. Noon dati kasi, ang alam ko sa drive-thru, yung mga pang 4 wheels lang. Pero, okay naman din pala kahit naka 2 wheels ka, no? Ang di ko lang napapansin yung drive-thru nang nakabike ka. Diba? May nakita na pa kayong ganun. Drive-thru tas nakabike. Siguro pwede naman din, diba? Kung ayaw mo naman din ipa-park yung bike mo. So, ayan guys, nakikita ko na si Jollibee. Hello Jollibee. So, bibili muna tayo dito ng ating pan-dinner. Kasi baka mamaya wala na nagtitinda ng mga lutong ulam yan eh. Yan. Try natin si drive-thru. So, yan, may mga kasunod naman pala tayong motor dito. Ayan, meron nga. Parang mali yung term ko kaninang may kasunod. Dapat pala may susundan naman pala tayong motor dito. Diba? Gutom na tayo kaya kailangan na natin ng Jollibee Super Meal. So, yun lagi na order ko sa Jollibee Super Meal para talagang kompleto na. May spaghetti ka na, may burger stick ka pa, may one piece ka pa, diba? Jollibee baka naman. Promote to promote. Wala na yung C5 din na lang. Pwede ba ako ng drinks yan? Okay lang, may drink. Coke na lang. Regular lang na Coke. Tapos, 2 regular fries. Isa lang. Saka isang burger. Regular yam? Regular burger. Yun lang. So, shout out pala kay kuya. Hindi ako nakapag-thank you. Para ba akong galit. Nakamas kasi ako eh. Baka hindi kasi niya marinig. Kaya ganun yung style ng pag-order ko sa kanya. Ayan. Thank you kay kuya. Shout out sa'yo ulit. And guys, hanggang dito na lang ang ating video. And don't forget to subscribe sa our YouTube channel, LECMT Vlog. And palike na rin ang ating video. And of course, thank you nga pala sa mga viewers natin. At
at subscribers natin na umabot hanggang dito sa dulo ng video natin. So, thank you sa inyo. Ayan, see you on my next motovlog, travel vlog, o kung ano pa man yan. Upload natin yan dito. So, thank you again guys. Ride safe. Bye-bye.